Bakit gano'n? Naglalaro lang yung income natin dito sa 100K, 150, parang nauuntog lang kayo pabalik-balik, ganito. Ba't gano'n? Parang ang tagal na, and then nagtataas kami ng rate, takot kami mag-share ng work sa iba. In this video, pakilala ko lang yung couple na to wherein nagsimula sila na sila lang dalawa sa business tapos they are working 12 hours per day pero for some reason stuck sila sa income ceiling nila until finalo nila yung tinatawag naming scaling roadmap to the point na ngayon na 4x nila yung business nila and thriving pa. Tapos naging 12 na sila sa team and they are working on average 6 hours per day na lang. So, paano nila nagawa yun and ano yung mga in-apply nila to achieve that level of success? Kasi hindi pa naman sila tapos eh. Ngayon, ka-work ko pa rin sila and they're still growing and thriving and hopefully may mapulot tayo na lessons and inspiration from them. Okay? And next, sila MK and Jean. Yan, sila MK and Jean. So, yun. So, sa inyo bro, ano ba yung reason bakit nga kayo nag R2S or bakit gusto nyo mag-scale before? Okay, so yung sa amin kasi, actually yung pumunta tayo sa event, na-invite mo kami doon sa event. Tapos parang before kayo pumunta doon, na-realize na namin na bakit ganon? Parang yung naglalaro lang yung income natin dito sa 100K, 150, parang. Tapos, nung sinabi mo sa amin, I think na-hit nila yung term mo lang is na-hit namin yung parang income ceiling namin. And Ilan then, yun bro? Ilan? Mga ilan yun? yung nasa 100K on din kasi umabot kami sa 6 figures and then parang nauuntog lang kayo pabalik-balik ganito, ba't ganun, parang ang tagal na, and then nagtataas kami ng rate ng kasi ano kami naka-hourly, naka per hour pa yung ginagawa namin, wala active member, takot kami mag-share ng work sa iba kasi baka maano yung quality ng work, and then yun yung nasabi mo sa amin ko, and then yun nabanggit mo na parang yung na-hit namin yung income ceiling namin. And I think, sabi mo, mababago pa siya, may way na hindi ka masyadong napapagod, na hindi ka masyadong mag-burn out, hindi mo kailangan gawin to, gayahin siya. Kailangan mo lang gawin kung ano yung parang, ano yung dapat mong gawin. And then, yun. Nice. Oh, yeah. So sobrang astig. And for context, ano nga yung service ninyo? Okay, yung service kasi namin is, sinaserve namin is mga coaches. Full stack yung ginagawa namin from panels to hanggang sa ma-launch nila yung course nila. Kami yung gumagawa ng lahat ng tech. And then ngayon, nag-strategy na rin kami sa kanila. Nice. Yeah. So kumbaga, again, it's another in a way normal na service for freelancers kasi tech, 'di ba? Tapos tech VA pa nga yung tawag, 'di ba? Pero nagulat ako personally, happy lang ako kasi nagawa niyo siya na you do it your way, your style, 'di ba? Yung nangyari. So ano yun ang mga realization na nangyari sa inyo nung pinagtatrabahuhan na natin to, nung ginagawa natin yung pinakita natin dito sa webinar kanina? Ano yung mga realizations nyo? Yung realizations dun namin, coach, is yung roadmap. Sobrang nakatulong talaga siya sa amin. Kasi unang-una, ang dami namin iniisip na gagawin namin. Like, sa isang araw, parang nakailang plano kami, nakailang usap kami mag-asawa na ganito, ganyan. Tapos nung na-realize namin na pag nag-stick kami sa roadmap, mas malaki yung changes na nangyari. Like, yung sa isang cycle, pinocus lang namin yung gagawin namin sa isang ano lang doon, square. Isang offer lang doon, o kaya yung hanapin namin yung sa validation pa nga lang kami nun eh. Nag-focus lang kami doon sa isang square na yun. Tapos ang dami nang nangyaring changes after. So, yeah. When I say isang square pala, for context ng everyone na nandito, isang milestone pa lang yun. Diba? Isang milestone pa lang yun. Okay, sorry to interrupt. Yeah, go. Ayun. Tapos, tuloy-tuloy na yun, coach. Nung parang kasing, ang saya sa feeling, pagka na-check out mo yung gano'n sa milestone, parang, ay, complete na ako, ano kaya yung next step ko. So, ganun lang kaming mag-asawa, tinitingnan lang namin yung roadmap na, ay, meron na lang kaming 3 tatapusin, tapos, nakailang cycle na kami, ganyan. Pero, sobrang nakakatuwa kasi, May kami pumasok sa R2S, tapos October, nakapag-start na kami build ng agency kasi ang pinili namin is yung highly scalable na agency or business. So, yun, sobrang bilis lang kasi yun nga, focus lang talaga namin yung time namin doon. May anak kami, meron kaming separate na ginagawa.
Pero nung pagka-work talaga, alam na namin kung saan kami dapat mag. Wow, nice. Yeah. Tapos yun nga, may baby pa, mga anak niyo, di ba? Mga, Mhm. mga baby pa. So medyo kailangan ng time din, di ba? So kaya, pwede rin talaga. And currently, yan, may exciting yung mga nangyayari sa business nyo kasi, di ba, parang ilang clients nga kayo nung nakaraan, no? Hmm? Nung January, coach, actually, nung sinunod namin yung roadmap, meron kasi doon sa yung software sa validation phase na gagawa ka ng offer. Yung sinunod namin yun, so gumawa kami ng offer namin, sinunod namin yun. Sa loob kasi ng roadmap, meron kang makukuha doon na susundin mo na lang siya. So, hindi lang basta ilalagay mo siya sa Google Drive. Hindi. Pag nasunod mo siya, meron pa doon na iba pang step kung paano mo siya Yeah. gagawin. And then, tapos, tanong-tanong kay Coach Mark, gano'n. Nung nagawa namin yung offer namin, tinest namin to by November, December. Tapos, nung December, parang naano siya. And then by January, naka ano kami, parang 8 or 9 yung na-close namin dahil dun sa offer na yon. And then yung offer kasi na ginawa namin is, yung goal kasi talaga nun is para hindi na siya mag-call. Kasi nabu-burn out na siya Yeah. kaka-call sa client. Tapos, hindi naman yung iba kasi hindi bibili, hindi qualified. So, ang ginawa namin, ang purpose nung offer is para hindi na talaga siya mag-call. So, nung January, na-serve niya yung purpose niya na hindi na siya mag-call kasi i-send na lang namin yung document nung offer na yan na binalidate ni Coach Mark. And then, wala na. Purchase na agad sila. Check out na agad. So, nabawasan yung call talaga doon. And then, nagugulat kami kasi bakit ganon? January pa lang. Parang, ito yung winter season namin. Talagang pagpalo ng January, wala kami benta nito eh. For the past 6 years. Pero ngayon, nung sinundan namin yung roadmap, nasa growth stage namin. So, ang ginawa namin is, yun, nagulat kami sa result, as in, nasya kami. Parang, ba't gano'n? Nung sinesend lang namin. And then, yun yung ano. Nice. Yeah. So, yeah, sobrang congratulations doon. And again, yung yung mga yung mga growth X na nangyari dito kila MK, sobrang powerful din. But again, I respect yung privacy kasi yun naman yung intention natin, di ba? So thank you so much MK and Jean mamaya.